sorry, medyo na emotional ako kanina. Pero okay na, okay na. Tawag dito. So, balik tayo na lang sa sa music na lang tayo kasi medyo mahirap yung balikan natin yung mga nakaraan eh. So, marami nagtatanong, kaya minsan nakikita nila ako na yung ginagamit kong sasakyan, luma pa rin, gano'n ba? Alam mo? Para ako kasi, hindi ako mahilig very practical ako eh. Hindi ako mahilig sa sasakyan kasi, kung para sa akin kasi, usunahin ko yung kabuhayan. Kasi, unang-una, kung ikaw halimbawa, meron kang 5 million, ibili mo ng Land Cruiser kasi ibili mo ng isang negosyo, kagaya ng pinasok mo. Gustahan tayo, after 5 years, yung Land Cruiser mo, baka 2 million na lang yan. Pero yung sa business, yung 5 million, baka na times 3 na. Diba? So ngayon, hindi naman lahat ng taga-abroad ay binahalan. Hindi lahat nag-a-abroad. Hindi lahat ng mga musikero. Kasi binago ko yung concept ng mga musician, mga traditional na musician na pag umuwi ka sa abroad, akala mo sinong mayaman, 1 million na painom lahat. Ako, ginagawa ko yan kasi sobra yung ko. Every time, nagpapakain talaga ako every time na. Kasi parang pasalamat na rin. Kasi medyo malaki ang sahod dito. Parang malaki talaga. Compared mo sa compared mo sa mga normal na mga nagbibiyahe. Siguro swerte lang siguro tayo. Pero alam mo, ang ako kasi is business-minded ako eh. Iniisip ko palagi na ganito na ba talaga? Ganito na lang ba? Kung hanggang sa pagtanda ko, umaasa na lang ako na sa kakakain ko may tugtog. Hindi pwede. Hindi pwede gano'n. So, ang ginawa ko. So, actually, banker ako eh. Banking and finance ang natapos ko eh. Yung music side bits ko lang yan. Pero I still love music. Alam mo, nung pumasok ako sa Tugo, nung araw, kay Mr. Tagod, kasi nga, pinakrus ko sila sa Mediterranean, sa Europe. Nung pag-uwi ko, ako lang talaga ang nakatulog sa bahay sa Las Marinas Village sa Makati. Ano yung mga billionaires, house na Makati. So, sabi ko, nanghihinayang ko, sabi ko, anong balak sa akin? Sabi niya sa akin, kasi Bisaya, ang talaga hindi ako yung si Mr. Tagod eh. Boss, shout out sa Sulpicio Tagod. Dating may-ari ng Tugo. So ngayon, sabi nga, tulungan mo ako. Negros navigation ng company nung araw. So ngayon, kinuha niya akong consultant. Baguhin natin yung barko. Kasi naman yung barkong sinakyan mo, parang look-alike na. Sige, pero meron ka ba talagang sabi ko, spend ka ng budget. Naglaan ka ng budget at least 150 million na isang barko. So kalawin na nun, ginawaan akong GM. General manager ng Ocean Lake, Ocean Wave. Oy, shout out sa mga taga Ocean Lake, Ocean Wave dyan ha. Walbert, Formintira. Sa mga ba yan? Susi Abi. Kumusta kayo? So ngayon, sabi ko, wala akong track record po about sa pero kaya mo yan, madali mong pag-aralan niya kasi bilib siguro tingin niya matalino ako. Pero, siguro naman, nakaya ko naman, napanindigan ko naman yung siguro, bilib lang talaga siya sa akin. Tsaka pangalawa, dahil sobrang bilib niya sa music ko, doon talaga siya sa akin. Parang, hindi niya ako pinakawalan. So, then, 3 years, pagod ako. Sabi ko, tapos parang nawala na yung kaligayahan. Gusto kong bumalik ng Amerika. Pero, nung resign ako, sinubukan ko munang tumugtog. Binalikan ko yung lahat ng mga clients ko lahat. Pumatok. Hanggang sa, yun na nga, yung last na blank ko nung tawag dito, kinokontrata ko yung ako na kontrata ng mga events. Ako ang technical, organizer na, kung whatever. Anong tawag doon? Lahat na ako na yun. So, yun na nga, hanggang sa nagka-palpak yung mga supplier ko dati, hanggang sa ako na nag-invest. So, sabi ko, okay to. So, nung pandemic, tawang ako kami nilitagod eh. Kasi nga, nagkalugi-lugi yung kumpanya ng Tugo eh. Anong panahon na yun. At
Tsaka, lahat naman. Pero, ako, okay na ako kasi may mga event. At saka, patago kami tumugtog sa mga clients ko sa Sports Park, tapos na, Alabang, kahit pa paano, meron ano, may kikitain. So, buhay pa rin. So, yun nga in short. So, ngayon, yung ano kasi, balikan natin, so, mga kapwa ko musician, no? Yung, minsan kasi, baguhin natin yung mindset natin regarding sa pag-handle sa yung kapirahan. Hindi yung, yun na nga, pagkatapos tumugtog, tumabas pa, pag-inuman pa doon sa tapos, ano, magkano na lang yung maiuwi mo. Meron ako mga kaibigan na gano'n na musician eh. Dinadala pa ako, sabi ko, mali yata itong style. Kaya, pagdating sa bahay, away yung mag-asawa. So, hindi gano'n. So, ngayon, para magiging ano ka, financial freedom ka, alam mo kasi, minsan baguhin mo, huwag kang gumastos ng sobra sa kinikita mo. Huwag kang mangarap ng Mercedes-Benz lang kaya mong bilhin ay Japanese car lang. Okay, magbisikleta na. Okay yun, exercise, di ba? Ang dami kong bike, pero hindi ko nasakyan. Kasi lumaki ako eh. Kaya, tapos, nung araw, wala nga akong bike eh. Wala nga akong bisikleta eh. Kasi mama ko ay, puro negosyo kasi. Okay lang. Alam mo ngayon, ako bumili ng mga bisikleta ko. Pati big bike. What yun? Dahil alam mo yun, yung siguro, yung kabataan mo yung hang-ups ba. Pero tinitingnan ko na lang ngayon, hindi ko sinasakyan kasi parang napapagod ako. Mas gusto ko parang sumakay sana. Pero, I tell you frankly, hindi ako maluho pag regarding sa mga sasakyan. Hindi mo ako kaya nga hindi mo ako kaya nga Hindi ako akong tao na walang inggit sa sarili. Kasi bakit? Kung ano yung nakikita ko na wala ako, ginagawa ko yung inspirasyon eh. Alam mo yun? Na someday magkaroon ako ng ganyan. So, yun ang palagi kong mindset. Kaya wala akong inggit sa sarili. Kahit sino pinakamayaman dyan. Kasi kung anong nakain niya, nakainom niya, naranasan ko na lahat yan. Diyos ko po. Hindi ko na lang sabihin, baka sabihin nyo, ako. Nakain na inom ko na rin lahat, baka matsobra pa. Kaya nga ako, wala akong inggit sa sarili. Kaya nga ako, chill lang. Friends of everybody. Ano ba? Gusto ko, alam mo, para akong politician. Kasi gusto ko ibigan lahat, pero hindi ako politician. Wala tayong malitang malita. Wala tayong tinatanggap na malita. Mahirap yun. Kasi ako, hard and money ako. Hard and money. Kasi hindi ko kayang kainin yung hindi ko pinaghirapan. Sorry guys. Ganun talaga ako. Guys, mag-umpisa na marami